pananaw sa bagay na yun. Ano po, masama lang po kasi yung, ay, nagalit ako, tapos iisipin natin, baka magalit din ng Diyos o naging masama akong Kristiyano. Yun po ang hindi tama. Ano po? Well, bahagi po yan ng pagpapatibay. At sa gabi pong ito, hayaan yung ibahagi ko sa inyo ang isang karakter ng Biblia. Ito po si Daniel. Si Daniel po, sa kanyang kabataan, teen pa po siya, teenager. Dinalang bihag po doon sa Babylonia. Biro nyo yung edad niya, 13, 14, 15, 16, mga ganan. Biglang mabubunot o biglang maaalis doon sa isang lugar na kung saan po nakasanayan niya na lumaki siya. Ano po? Hindi po madali yun. Yun nga pong mga nasa abroad. Marami po sa atin ang mga, ang ilan po dito, ay kakilala ko na nasa ibang bansa, napapaghandaan yun eh. Pero kahit napapaghandaan, grabe yung lungkot, grabe yung pong mga culture shock, ika nga. Ano po? Hindi lang naman tayo mga Pilipino, kahit yung isang kinasal ko po na US citizen, ay, nung isang araw, galit na galit siya dahil nagugulat siya at nung nahimasmasan niya, sabi niya, well, it's my fault, I was not ready. Ito po ay doktor pa ito ha, at ang kanyang pagka-doktor, PhD niya ay sa HIV, so mataas talaga yung aral niya. But anyway, pinapakita lang po na hindi madali yung naging sitwasyon ni Daniel. And he was taken, but was not shaken. Ano po? He was taken as some na-exile po sila. He was taken as, pwedeng sabihin na parang slaves. Ano po? Pero hindi siya shaken. At alam naman natin ang kwento. Si Daniel po, hindi ito si Daniel Padilla na pinag-uusapan natin ha. Si Daniel na lingkod ng Panginoon na itinahapon doon sa yungib ng mga leon, no po, pero hindi siya natakot. At dahil sa kanyang faith, alam natin ang kwento niya, siya po ay naligtas. Ano po, dahil sa kanyang pananampalataya. No? So, bakit ganoon si Daniel katatag? Gusto niyo po ba na maging katulad ni Daniel? Of course, yun po ang gusto natin. Na kung dumating man yung mga panahon na tayo nililiglig, we cannot be shaken. Pero hindi ba sa nangyayari yung nagiging matatag? Ano po, walang puno na pagkatanim ay matatag na agad. Lahat po yan ay dumaan sa isang halaman na bata na fragile o madaling maputol ang mga sanga, ano po, at even yung pinakapuno po pwedeng maputol pa rin o matumba o masira. Pero pagka ito ay nag-grow, nagiging matatag, and naniniwala po ako na lahat ay gusto nating maging at least kagaya nitong si Daniel. Ano po? Na kahit na bago yung suddenly yung kanyang environment, siya ay hindi po siya naging mahina, pagko siya naging matatag. At ipinakita, if I may say it, ipinakita niya yung kanyang katatagan. Now, sabi ko nga, it did not happen over time. Hindi po nangyari yun or overnight. Ano po? It did not happen over time. Alin po yung pagiging matatag ni Daniel. Sa unang kapitulo, talatang 5 hanggang 6 na aklat ng Daniel, sabi po rito, the king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. Yan. They were to be trained for 3 years. And after that, they were to enter the king's service. So iti-train po ito. Sino yung mga kasama ni Daniel? Yung mga kabataan, mga kaibigan niya, si Hananiah, si Mishael, and Azaria. Nakilala po natin sa mga pangalan na pinalitan o mga pangalan na Meshach, Shadrach, at Abednego. So po, they were chosen. At nakita rin natin na itong mga kasama ni Daniel matitibay din sapagkat kung si Daniel ay
inilagay do sa yungib ng mga leon. Ito naman tatlo na ito na kaibigan niya ay itinapon sa hurno o sa pugon na sobrang init na yung pagkataas sa ang utos ng hari bago pa sila itapon ay painitin ng makailang beses. 10 times if I am not mistaken. Pero bakit naging matatag ang mga ito? Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Ano po ang naging resolve nila? Sabi po, but Daniel resolved. Ano bang ibig sabihin ng salitang resolve? Ibig po sabihin po nito, kung titingnan natin, nanindigan. Ipinagpasya o pinagpasyahan ni Daniel na ano po, not to defile himself with the royal food and wine. Ang inyo naman pong lingkod ay nagkaroon din ng pagkakataon through mission na makarating sa 2 beses sa UAE. Naikot po natin yung lahat ng 7 Emirates o states, kumbaga. Kaya din po sa Qatar and then sa Israel. At kayo po, tayo, alam niyo yun, pag tayo pumupunta sa isang lugar, lokal man o ibang lugar, anong hanap agad natin? Isa sa mga unang hanap natin ay matikman kung ano yung mga pagkain nila doon. Ano po? Matikman po kung ano yung mga pagkain ng lugar na ating pupuntahan. Ano po? Pero si Daniel, ano po sabi? But Daniel resolved not to defile himself. Kasi meron siyang pangako sa Panginoon. Ano po? And kung sa atin yun, baka kahit ako po, ay matikman to. Baka kahit nga fasting, pero dahil ini-alok yung isang bagay na talagang first time ko matitikman, baka tikman ko po yun. Pero tingnan niyo po si Daniel. I-resolve, pinanindigan niya, pinagpasyahan niya not to defile himself. Ano po, hindi na inalam kung malinis sa pagkain, kung masarap o hindi. Yun ang resolusyon ni Daniel. Hindi siya titikim ng pagkain at iinom ng wine. Ano po? And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Iginagalang ni Daniel din. Makikita niyo yung karakter ni Daniel. Hindi yung, minsan pagka-fasting o pagka may mga tendency wala dito no sa grupo na to. Pero maikinig niyo minsan, ay, fasting ako, ayoko niyan, ayoko niyan. No, si Daniel may pagpapakumbaba. Ayoko po ng ganyan na tumingi siya ng permiso doon sa chief official na naka-assign sa kanila para sa 3 years na training. And then, sa ibang version, ano po, sabi yung result is, Daniel purpose in his heart. Minabuti, ipinagpasya niya sa kanyang puso na hindi niya tatalikuran yung pangako niya sa Panginoon. Ano po? Kaya, dapat po meron tayong ganong katatagan. Kasi later on, matitinding bagay ang ihahain kay Daniel. Hindi lang yung very basic yung food and yung wine. Ano po? Kaya po, ngayon pa lang, dapat sa maliliit na bagay pa lang, ay naninindigan na tayo. If we want to be steadfast sa ating faith, sa maliliit na bagay pa lamang, dapat po naninindigan na tayo. So, what made a steadfast spirit? Ano po? Una, si Daniel, he refused to compromise. Hindi siya nakipag-compromise. Ano po? Kita niyo yung yan, highlighted dyan. King's delicacies. Wow! Pagkain ng hari. Sabi ko nga po, baka nga kahit ako pagkain to ng hari, masarap man o ito, hindi. Mahalaga, pagkukwento ko, natikman ko yung pagkain ng hari. But, you know, that would be a compromise. Pero si Daniel, hindi po siya nakipag-compromise. Hindi niya dinefile ang kanyang sarili. Ano po? Alang-alang lamang dun sa pagkain at alang-alang dun sa prestige na matikman niya yung bagay
na para sa na para lamang sa mga hari. Ano po? Kaya sabi ko nga po, pagkain lang to. Pero to be steadfast is to train ourselves. Hindi po pwedeng, ay, maliit na bagay lang naman to. Oh, kita nyo, saan nawala ang birthright ni Esau? Bakit nawala yung birthright? Panganay siya. Saan siya nahulog? Sa lugaw. Lugaw lang yun. Porridge, ano po? Pero tingnan niyo po, kapag yung mga malilit na bagay, hindi tayo natuto na manindigan para sa Panginoon, do not expect na magiging matatag tayo pagkaharap na natin ay malalaking bagay. Kung sa 10 piso, 20 piso, 100 piso, hindi tayo magiging matapat, na sabi ng Panginoon, ang sino mang maging matapat sa maliit na bagay ay pagtitiwalaan sa malalaking bagay. Do not expect na sa malalaking bagay makakapanindigan tayo. Amen? So, for us to be steadfast, we need to learn steadfastness in refusing to compromise. We should not compromise with our faith and our dedication to God. Ano po? Daniel didn't have to uphold his Jewish standards. Ano po? Pwede naman siyang, oy, malayo naman ako. Pwede namang walang nakakakita. Kakain ako. Pero hindi niya ginawa yun eh. No? He was away from home, nasa foreign na pagan na kingdom. Pwede niyang kainin yon, pero hindi niya po ginawa. No? He wasn't willing to compromise his standards. At ang standard niya, yung standard ng Panginoon. Po? Kaya we should decide right now na kung merong paparating sa ating mga bagay na contrary sa salita ng Diyos, dapat we must purpose in our heart. We must resolve it na hindi natin tatanggapin o papayagan ang ganung behavior. Kung sa harap natin sa maliit na bagay, ginagawa ang mga bagay na hindi maganda, do not expect na later on makakapanindigan kayo sa mga bagay na malalaki o mas mabibigat. Sabi sa Romans 12:2, alam na alam po natin to, do not conform to the pattern of this world. Nasa foreign country, ano po ang tendency natin? Gagayahin. Gagayahin ko sila. Ano po? Pero hindi po ganon. We are the salt and the light of the world. We need to be different. Hindi tayo dapat na ma-pressure na, oy, gagayahin ko sila para na maging in. No. We need to be transformed by the renewing of our mind. Then ano po mangyayari? Kung tayo ay naninindigan, then we will be able to test and approve what God's will is. Hindi nyo napansin, yung mga nagko-compromise, they compromise because sometimes intentionally, pinalalabo nila yung kalooban ng Panginoon. Anak na tayo ng Diyos eh. Di po ba? And alam na natin which is right and which is wrong. Pero bakit nagko-compromise yung mga Kristiyano? Sometimes they intentionally nilalabo pa nila yung totoo. Amen? Kasi pag pinanindigan nila yung malinaw na katotohanan, hindi sila mag-give in. But because of their desire, ano po, gusto nila yung kinu-question nila yung truth. Never question the truth of the Word of God. Kita nyo si Eva, ba't siya bumagsak? Alam na nila mamamatay pagka kumain. Pero nung kinwestiyon ni Satanas, totoo ba na mamamatay kayo? Nagkaroon ng doubt itong si Eva at pati si Adan, pumayag. So, no compromise. You want to be steadfast? Gusto nyo maging matatag? Sabi po, 2 Corinthians 6:14, do not be yoked together
with unbelievers? For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Kaya, purihin po ang Panginoon. Ano po? If we want to be resilient, if we want to be steadfast, matatag, dapat po, no compromise. And do not fool ourselves na, ay, maliit na bagay lang to. Pag malaki ng bagay, maninindigan ako. No. Hindi po tayo makapapanindigan kung hindi natin ito sisimulan sa maliliit na bagay. Amen? Next po, Daniel 6:10. Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went home and in his upper room with his windows open toward Jerusalem. He knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, and was his custom since early days. No lang ba ginawa? Gusto kong tingnan niyo yung dulo. Since early days, kahit nung kabataan pa niya, ginagawa na po ni Daniel. Daniel, ano yun? Ang manalangin. Nakaharap doon sa Jerusalem. Remember, nasa Babylon po siya, ha? Pero bukas yung window niya towards Jerusalem at nananalangin siya 3 times that day and every day. Ano po? And prayed and gave thanks before his God. Gusto niyo maging matatag sa pananampalataya? Hindi tayo laging nagba-burnout, hindi tayo laging nanlulumo. Be steadfast with our devotion for God. Minsan, nakakatuwa. Pagka-camp, lahat prayerful eh. Lahat nagtututbrush. Ba't ba patawa po yun pero may katotohanan. Ano? Yung mga dating hindi ginagawa sa bahay, pagka-camping, summer camp, youth camp, adult camp, lahat nagpe-pray. Lahat gumigising ng madaling araw, nagdi-devotion. Hindi po mangyayari ang katatagan pagka ganun. Kasi na ba naman yung summer camp? Taon-taon lamang yon. Kung taon-taon lang tayo magpe-pray, kung taon-taon lang tayo magdi-devotion, hindi po tayo tatatag sa Panginoon. You see? Si Daniel, sabi, as was his custom. Pagka sinabing custom, yun ay gawain talaga. Regular na ginagawa. No po? Don't think we will be steadfast o titibay sa pananampalataya kung tuwing may problema lang tayo magpe-pray. Problems or without problems, pray. Palaguin natin. Kaya nga devotion, devoted. Tinatalaga natin ang ating sarili sa Panginoon. Ano po? Do not expect na tayo'y magiging matatag kapag hindi tayo nagpa-practice. Si Ayala mahusay dahil nagpa-practice siya. Si Jordan mahusay dahil nagpa-practice siya. Sina Daniel, sina David, sina Moses, they love God. They have devotion for God. Kaya sila ay matatatag. Do not expect na pag dumating ang malalaking problema sa buhay natin, magiging matatag tayo kung hindi naman tayo sanay na malapit sa Diyos. The reason why we fall is because we cannot hear from God. And we cannot hear from God if we don't have devotion to God. Sabi ng psalmist, you, God, are my God. Earnestly, hindi lang basta hinahanap ang Diyos, earnestly, with the whole heart, I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water. Ganun daw ang pagkauhaw ng psalmist. Yung tila tigang na tigang. Ano po? And it doesn't mean na nararamdaman lang natin yung pagka may problema. Hindi po. Dapat masarap ang buhay o may problema man, kinauuhawan natin ng Diyos at hinahanap natin siya at iibigin natin siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Amen? Kaya dapat po yung mga athletes, yung mga teachers, everyone, hindi sila gagaling sa profession nila
kung hindi nila ginagawa customarily o laging ginagawa ang isang bagay. Ano po? Gusto niyo maging malaman na tayo matatag? Let's seek the Lord daily. Let's seek the Lord. Kagaya ni Daniel, 3 times siya nag-pray. There was nothing more important to Daniel than God. Wow. Kita niyo kaya hindi nag-compromise si Daniel? Kasi ayaw niyang mapapahiya ang Diyos. Everything in Daniel's life revolved around God. Umiikot ba yung buhay natin sa ikaluluwalhati ng Diyos? Yung mga tao na ganun po, nagiging matatag. Ang Diyos, ang sentro ng buhay ni Daniel. Amen? Ikatlo po, gusto natin maging matatag, we must have faith that influences others. Ang sabi ko kanina, katatapos lang po ng meeting namin sa church, yung isa naming youth leader, may proposal na pasiglahin ng higit ang mga kabataan. And sabi ko, take note of this. Discipleship is good. Pero pag kulang yung discipleship at wala yung evangelism, it will kill the church. Imagine, ang titibay sa Word of God, lumalago ang karunungan sa Word of God, and yet hindi mo makita nag-share ng Word, hindi nag-share ng Gospel, something is wrong, di po ba? Hindi ko sinasabi po na masama yung discipleship. Pero wag nating ihiwalay sa discipleship ang evangelism. Ano pong ibig sabihin? Kay Daniel, tingnan niyo po, the king answered and said, truly your God is the God of gods, Lord of kings, and a revealer of secrets, since you could reveal the secret. Ito yung panahon na ipinakita ni Daniel, no, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na naipaliwanag niya yung dream ng hari. So, yung faith ni Daniel, kitang-kita, nag-influence sa ibang tao. Gaya hindi po tayo. Para tayo'y tumibay, hindi lang dapat yung faith natin, we keep it to ourselves. Ang faith na matatag, nakaka-impluwensya sa iba. Amen? Ang pananampalatayang matatag ay naturally, it influences others. Walang ka-effort halos si Daniel kasi buhay niya yung faith is living by faith. At dahil doon, yung power ng God nasa kanya, naipaliwanag niya yung mahirap na panaginip ng hari. At dahil dito, ano naging bunga? Sabi ng hari, tunay na ang Diyos mo ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga hari. Di ba ang sarap na yung pagtingin sa atin ng mga tao, kahit may problema tayo, nakikita yung katatagan at sasabihin nila, iba nga ang Diyos mo. Beverly, iba nga ang Diyos mo. Belly Jean, iba nga ang Diyos mo. Amen? Kaya, ganun po dapat. If we want to be steadfast, we should not compromise. We should have full devotion with God. At yung faith natin, dapat nakaka-transfer to sa iba, nakaka-influence to sa iba. Sabi sa 6 ng Daniel, then King Darius wrote, to all peoples, nation, and languages that dwell in the earth, peace be multiplied to you. I make a decree. Tingnan nyo naging bunga ng paninindigan ni Daniel. I make a decree that in every dominion of my kingdom, sa buong kaharian ko na sasakupan, men must tremble and fear before the God of Daniel. Diba? For he is the living God and steadfast forever. His kingdom is the one which shall not be destroyed, and his dominion shall endure to the end. Kung nag-compromise kaya si Daniel, matataas kaya ang pangalan ng Panginoon ng ganito? Kung hindi na niya nalangin si Daniel, magiging matatag kaya siya sa panahon ng mga pagsubok? But praise God, because of his faith, even the king was influenced
by the faith of Daniel. Amen? Diba? Sarap nun na, wow, yung mga matataas na tao, mga tagapaguna sa bansa, sa bayan, nare-recognize na si Daniel, na ang Diyos natin ay dapat katakutan because of our faith. Di ba sarap nung dahil yung mayor natin ay maniniwala na may totoong Diyos dahil sa atin? Yung governor natin, yung pangulo natin, mananampalataya dahil sa ating paninindigan. Matthew 5:12-13, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Gaano karaming mananampalataya ang may pananampalataya na tinatapakan lang ng mga tao. Ibig sabihin, ng being salt and light, may impact ang buhay natin doon sa pamilya natin. May impact ang buhay natin doon sa community where we belong. Sa inyong workplace. Dahil kung wala, yung faith natin tinatapak-tapakan lang. Bakit ngayon, buhay na buhay ngayon ang mga Kristiyano sa Canada, sa US, sa iba pang Western countries? Dahil dumating ang panahon, tinatapak-tapakan ng mga Muslim na yan. Pero nyo yung mga Muslim nakapasok. At tapos sila ngayon ang nagdidikta sa New York. Sila ngayon ang nagdidikta sa ibang bahagi ng Britain, ng Canada. Di ba? Dahil tumatahimik yung mga tapat. Pero praise God. Sabi ko nga doon sa kaibigan ko sa London, yung ginagawa ni Satanas nag-backfire. Kita nyo ngayon may revival. Amen? May revival. Yung steadfast na pananampalataya, when threatened, sasabog yan. Magpapakita ng hindi lamang sila dapat tinatapak-tapakan. You are the salt of the earth. Yun ang ibig sabihin. You are the light of the world. Yun ang ibig sabihin. May impact ang buhay mo. Kung hindi nakaka-impluwensya ang buhay mo, kapatid, kung matagal ka ng mananampalataya, abay mag-isip-isip. Dapat nakaka-influence ang buhay mo sa iba. And sometimes, they may be hard because of your faith. Pero okay lang yun kung ito'y magbabago ng buhay nila. Hindi yung ang bait-bait ng tingin sa atin, hindi naman nababago yung buhay ng mga tao na sa paligid natin. Ang bait-bait ng tingin sa atin, para patuloy sila nagnanakaw ng typewriting sa opisina dahil kahit kaharap ka. Ang bait-bait ng tingin sa atin, pero walang conviction na kahit kaharap tayo nagsasabi ng mga green jokes. Nagkukwento ng mga bagay na malalaswa. Amen? Kung may influence tayo, people will have conviction kapag kasama nila tayo. Mahihiyang gumawa ng masama. Amen? That's the earth. That's the salt of the earth and the light of the world. Kaya, hindi lahat ng tao ay nagdadala kay Kristo through direct evangelism. Naniniwala po ba kayo doon? Maaring meron dito na nakakilala sa Panginoon hindi dahil may nag-share sa kanya. It starts with an example. Hindi nyo mabuksan ang ating mga bibig, yung buhay natin mangungusap sa kanila. Amen? Kung yung mga tao hindi makita ang kaibahan natin sa mundo, then when we are missing something. While we as Christians today may never be able to have influence in dramatic ways like Daniel, maring hindi tayo tinala sa yungib
ng mga leon, maaaring hindi tayo paliwanag ng mabigat na dreams ng hari, maaaring hindi katulad ni Mesak Sadrak Abednego ay tinapon sa pugon, pero hindi nasunog, hindi nag-amoy usok, maaaring hindi ganun ka-dramatic. But still, our life should influence other lives for the glory of God. That is steadfastness. That is being immovable. Then the next po is hindi lang yung no compromise, hindi lang yung ikalwa po ay yung devotion to God. Hindi lamang po yung sinasabi natin na faith na dapat nag-influence sa iba, kundi dapat din if we are steadfast and we want to be steadfast, we must have that drive to excel. Yan. Dapat po hindi lang marunong tayo, dapat marunong na marunong. Dapat meron tayong pagnanais na maging excellent. Po? Sabi doon sa 6, 3, and 4 ng Daniel. Then this Daniel distinguished himself. Kakaiba ka. Kung doktor ka ng naturopathy, iba ka. Kita niyo si Doc Atoy. Na coach, ang daming natutuwa. Kakaiba siya eh. O, in a good way. Meron namang kakaiba in a bad way. Pero dapat may distinction tayo. Alam niyo po, yung blessing ng God sa akin ngayon, bakit may yung iba, alam niyo yung kwento nung may bagong kotse si Pastor. Ano po, after na mabangga ako, nakatulog ako pagda-drive dahil sa lack of discipline. Ano po, kahit pag-awayan ng mga pinupuntahan, lack of discipline pa rin. Pero iningatan ako ng Panginoon, total wreck at walang makapagsabi na hindi ako patay nung makita nila yung kotse. Sumubsob sa loob ng truck, sa likuran ng truck. Pero ang sugat lang po ni Pastor ay labis pa yung band-aid. Wala, gurlis lang po kung tutusin. Walang dugo-dugo na nangyari. Pero nagkakaroon po tayo ng distinction. Ano po? At dapat nakikita na kakaiba po tayo. Why? Kaya ko po nabanggit yung kotse, may nagbigay kay Pastor ng pan-down na 275,000. Out of nowhere po yun. Pero kailangan pa rin na maghuhulog ng 15,000 naman. More than 15,000. Dahil po, we do it with excellence at hindi ako natingin dun sa ibibigay sa akin. I'm referring yung pagkakasal. Alam niyo po, ang mga tao naghahanap sa akin. Ang mga taong tumatawag. At dahil po doon, ginagamit ng Panginoon to sustain yung ministry, to sustain yung obligasyon ko sa family. Without napapagalitan ako nung iba, nung coordinator, Pastor, pag ganito lang hinihingi nyo. Pastor, pag ganito lang. Kakaiba dapat tayo. Ano po? Bakit siya naging kakaiba? Sabi po, referring to Daniel, because an excellent spirit was in him. Later on, sabi ni Paul, if you have a gift of teaching, teach well. If you have a gift of giving, give much. If you have the gift of prophecy, then you prophesy. Well, ano po? If you have the gift of service, serve well. There must be a drive to excel. Hindi po pwede yung, ganito lang, kami lang naman dito, kami lang. No. Hindi po. It is my principle na kahit mga bata ang tinuturuan ko, I give the same amount ng pag-aaral. Bata man yan, 10 lang yan, 15 man yan, 200 man yan, the same na devotion ng pag-aaral when I will speak, pag-aaralan ko po yan.
Ano po? Sabi pa doon sa verse 4. So the governors and satraps sought to find some charge against Daniel. Hinanapan nila ng buta si Daniel. But they could not find no charge or fault. Why? Because he was faithful, nor was there any error or fault found in him. Sana po, kung naglilinis man kayo ng bathroom sa mga pinaglilingkuran natin ng mga employers, wala silang masasabi. They can find no fault. Aba, malinis talaga. Kung nagtatrabaho man tayo, nagtuturo man tayo, DepEd man o sa ibang lugar, aba, mahusay magturo. No fault or charge can be said against us. Amen? So, yan po yung sinasabi ko. If you have gifts, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Or ministry, let us use it in ministry. Sa pagtuturo, magturo na maayos. He who exhorts, mag-exhort. He who gives with liberality. Sa namumuno, mamuno with diligence, showing mercy and cheerfulness. Amen? Kaya sabi ni Paul kay Timothy, I remind you to stir up the gifts. Ibig sabihin, gamitin, pagbutihin. When you pray, pray. Wala namang magaling mag-pray, kundi pray with all our hearts. Kakanta, kantahin ng maayos. Magpipresider, mag-preside ng maayos. Huwag nating hayaan may makita na fault sa atin ang sinuman. Amen? Kaya, purihin ang Panginoon. We must have that drive to excel. Let's do everything for the glory of God. Let's do everything with our whole heart in it. Gagawin din lang natin, gawin natin with excellence. So, ito na po. When being tempted to compromise, do we fold up or stand up? Tumitiklop ba tayo o naninindigan tayo? Kayo po ang sasagot niya. Kapag natetempt tayo na magko-compromise, tumitiklop ba tayo, nag-give in, o nag-stand out tayo? In our devotion with God, to God, are we hot or cold? Kumusta po yung devotion nyo sa Panginoon? Kumusta yung Bible reading? Ginagawa lang ba ito for the sake na may maisulat, for the sake na masabing nagbasa lang? Kumusta yung prayer time natin? Are we hot or are we cold? As influencers, ano yung nai-influence natin? Positive ba o negative? Nakakatulong ba tayo para maging mabuting tao yung mga tao sa paligid natin? O negative yung effect natin? Yan. Maganda po na pagbulayan natin ang mga bagay nito. And in our drive for excellence, are we moving backward or forward? Masasabi ba natin na, I'm a better Christian today than yesterday? I'm a better father today than yesterday. I'm a better mother today than yesterday. I'm a better disciple of Christ today than last year. Dapat po, we are going to perfection. Nasabi sa Ephesians 4:11, until we attain the fullness of Christ in us. Maging kagaya daw tayo ng Panginoon. Yan ang ating goal sa ating buhay. Amen? Kaya po mga kapatid, nawa po ay ating tandaan, we need to be steadfast dahil hindi nalilimutan ng Panginoon ang ginagawa natin para sa Kanya. Therefore, sabi ni Pablo, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Walang natatapon na gawain, walang natatapon na devotion to God, walang paninindigan kahit kayo'y alimurain dahil nanindigan kayo sa tama, sa katotohanan ng salita ng Diyos, lahat yan kita ng Panginoon. Be steadfast in our faith, like Daniel and his friends. Amen?
Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Pinagpalaan niyo po ang iyong mga salita. At ito nawa ay patuloy na matanim sa aming mga puso at magbubunga ng espiritu na naninindigan sa katotohanan ng iyong salita. Magbubunga ng espiritu na nagmamahal sa iyo. Magbubunga ng espiritu ng nais na ikaw ay makita sa buhay namin at makapagpabago ng buhay ng iba. May ka-impluwensya ng tama sa iba. At espiritu na nagnanais na maging excellent sa lahat ng aming ginagawa at pinagkakatiwala mo sa amin. Maraming salamat po. Continue to bless this group. Continue to bless each and every one of us. In Jesus' name. Amen.